isang napakagandang kaganapan sa buhay natin habang tayo po ay nabubuhay sa lupang ito ay nagkakaroon ng tinatawag na kabuluhan. Ang buhay natin na laging nakalaan sa pagtitiwala o pananampalataya sa salita ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Bagaman hindi nawawala sa atin habang nabubuhay natural na pagkatakot. Pero ang tinatawag po ditong matibay na wala na tayong takot ay yung patungkol doon sa ating kaligtasan, yung patungkol doon sa hindi na tayo mapapariwara sa buhay, lalo na dahil sa ganda ng ginawa ng Panginoon Jesucristo sa ating buhay. At dahil doon, habang binubulay-bulay natin yung kanyang kagandahang ginawa sa ating buhay, ay patuloy po tayong lumalalim sa pag-ibig ng Panginoon. At ang nakikita natin lalo po ay natamo na natin ang pinakamataas na antas ng isang mapapangarap ng isang tao sa buhay na to. Ang tao po ay hindi nawawala ng pangarap. Yan. Kaya lang sabi niya, mangangarap ka rin lang, mahangarap ka ng mas mataas na pangarap. Amen po ba? Mangarap ka na ng mas mataas na pangarap kasi alam natin na ang isang magulang ay nangangarap sa kanyang anak. Minsan hindi pa nga ito isinisilang, ay nag-uusap na yung mag-asawa o yung dalawang nagmamahalan na kung ano yung pangarap nila sa kanilang magiging anak, sa kanilang kinabukasan. At ang mangarap po ay libre. Pwede kang mangarap kailan gustuhin mo. At ito po yung isang napakagandang dumarating sa pag-iisip ng isang tao. Yung kahit na minsan may problema, kahit na minsan mayroong mga challenges sa buhay, kailangan hindi nawawala yung pangarap. Amen po ba? Kasi ang Diyos mismo, siya po'y nangarap. Meron po siyang vision bago pa likhain ang mundong ito. Ayan. Tingnan natin po sa Ephesians chapter 1, verses 4 and 5. Tingnan ninyo, napakaganda na itinalaga na pala niya nung una pa na tayo ay makapiling niya ayon sa kanyang magandang pangarap sa atin. Meron na siyang vision before the foundation of the world. Makikita nyo dyan. According as He had chosen us in Him. So, ito na yung itinalaga ng Diyos na the best na magiging pangarap niya sa kanyang taong lilikhain bago niya i-create ang tao. Sipin mo, ito na yung nasa puso't isipan ng Diyos. At alam ko maiintindihan natin ito dahil tayo po ay nangangarap din. Sabi nga nung iba, ay yung iba parang hanggang pangarap lang daw. Pero sa totoo lang, nakakatulong pa din. Kayo po ba nakaranas ng nangarap na habang natutulog, na napakagandang pangarap? Pagkatapos nung bigla kang nagising, naku sayang, ang ganda ng pangarap ko, sana natuloy-tuloy yung ganda. Di ba? Alam ko nakaka-experience kayo noon. Ako po naka-experience ng ganon. Pero ang maganda, sa pangarap ng Diyos, hindi siya pangarap ng parang kagaya ng pangarap ng tao na minsan natutulog ka lang pala. Pero ang Diyos, nung nangarap siya at meron siyang vision, iniisip na maganda sa taong lilikhain niya ayon sa kanyang wangis, ay ito nga po yun. Na before the foundation of the world, ang gusto niya that we should be holy. Kamukha niya na banal. And without blame, walang dungis. Kagaya rin niya. Di ba? Gustong-gusto ng Diyos na magiging kanyang anak ay kamukhang-kamukha niya. Banal at walang dungis. That we should be holy and without blame before Him in love. Ayan. So yung pangarap niya, punong-puno ng pag-ibig. Alam ko po na ang tao, inspired yan na mangarap, lalo na pag siya ay itinutulak ng pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagtutulak. Sabi nga ni Paul, the love of God constrained us. Ibig sabihin, kahit na may death threat, kahit matindi ang persecution, at ang sabi nga niya ay para daw silang tupang
papatayin doon sa parang sa slaughterhouse ba? Yung mga hayop na pinapatay doon nakapila na. O yun ang susunod na papatayin, di ba? Para daw silang ganun, parang tupang papatayin in that time. Pero sabi niya, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang nagtutulak. The love of God constrained us. Alam nyo, yun yung kagandahan dahil nga kung ang pangarap ng Diyos ay nagtulak sa Kanya ng pag-ibig para sa tao at ang Diyos ay walang pinipiling tao, walang itinatangi. Kaya nga ito po yung napakaganda na naunawaan natin ang kaharian ng Diyos na pinaka-ultimatum na blessing niya sa kanyang kaharian. At yun nga po yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, siya ang nagtatag ng kanyang kaharian para sa atin. Ito po ay spiritual, heavenly, and eternal. At napakaganda na naunawaan natin doon sa ating paksa na nakita natin na yung iniligtas ng Diyos ay yung ating espiritu, yung ating inward man, yung ating taong panloob, yung may consciousness. Pag sinabing may consciousness, yung isip mo, lalo na yung isip mo na mayroong kamalayan, yung umuunawa, yung nag-a-analyze kung tama o mali, maganda o maayos ba, makakatulong ba, yung isip na yun na nag-a-analyze ng ganong bagay, ang siyang nagtutulak sa atin na maunawaan na yung ating espiritu, yung ating mismong taong panloob, ang kanyang iniligtas at hindi itong ating outward man, yung ating inward man, yung espiritu natin ang iniligtas ng Diyos sapagkat alam natin na ito yung namatay. Naging maliwanag na sa atin ito yung namatay at ito yung binuhay na maguli, na born again, quickened, raise up, binigyan ng panibagong buhay, yung ating spirit, yung ating inward man. At makikita natin na yan din yung tumutukoy sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, kung talagang ang isang tao ay na kay Kristo, he is a new creature. So, asan ang new creature? Siya ay bago ng nilalang. Bakit bagong creature, bagong likha? Yun nga po yung espiritu na dating patay, nag-create ng panibagong buhay. So, yun po yung na-born in the spirit. Kaya, new creature in the inward man. Nung araw, ang pagkaintindi natin, kung dati kang lasenggo, kung dati kang sa outward ba. Pero alam natin na apektuhan yan. At alam naman natin, common sense, na ang isang tao, even na kahit wala siya kay Kristo, kaya niyang magbago. Pagka na-inlove ang isang binata, na dati basag ulero, dati magulo buhay, pero pag nakaptive yung kanyang puso ng pag-ibig sa isang dalaga, at yung babaeng, ang dalagang minamahal niya ay sabihin ni, ang gusto ko sa lalaki ganito, ayoko ng lasenggo, ayoko ng... may nagbabago po. At talagang seryosong binabago yung kanyang sarili dahil sa pag-ibig niya doon sa dalaga. Dahil yun ang gusto ng tao. Para makuha niya ang kalooban noong taong kanyang binamahal, binabago niya yung kanyang buhay. So, pwedeng mangyari. Pwede rin mangyari na pag sinabi ng doktor sa isang tao na dahil kung hindi mo titigilan ang bisyo mo, anak o sugal o sigarilyo, dadali buhay mo. Pero dahil gusto pa niyang mahabang mabuhay or natakot siyang mamatay agad, siya'y nagbabago. Inaalis niya yung kanyang bisyo. So, even kahit hindi Kristiyano, pag nag-analyze niya na kailangan ko na magbago, merong iba, nung panahon ng binata siya, bahala na ang buhay niya. Walang direksyon. Pero nung nagkaroon na siya ng asawa at pamilya, nagbago. Meron pong ganon. Nagbago yung kanyang style sa buhay, nung lalo nang siya merong pamilya. So ang tao nagbabago, even sa pamumuhay sa lupang ito, and also dahil sa kanilang paniniwalang relihiyon, meron pong ganon. Meron kahit naman walang Diyos, yan yung grupo ng mga atheist. Meron pong mga professional atheists na their religion is their mind. Na kung ano yung mabuti, kung ano yung tama, ay yung gagawin nila, at yung masama na inaakala nila, ang gusto nila makatulong sila sa kanilang kapwa. Meron silang mga club, mga samahan, na makikita mo marami doon is
ateista, hindi naniniwala sa Diyos, pero tumutulong sa ikaaayos ng komunidad, sa ikagaganda ng buhay ng marami. Meron silang dedikasyon na makatulong pero wala silang Diyos. Pero gusto nilang maging maayos sa kanilang buhay. Kaya mapag-uunawa natin na ang tinutukoy na bagong nilalang ay hindi doon. Kung hindi una, pag talagang naunawaan niya ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na tayo ay iniligtas sa sumpa ng kamatayan espiritual, na ayaw ng Diyos na yung kanyang pangarap nung una ay hindi magkaroon ng kabuluhan. Alam niya na yung kanyang lilikhaing tao, hindi lamang dito sa lupa ang estado ng buhay, pero higit sa lahat, ang pinakamahalagang destiny ng tao na kanyang lilikhain ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yun yung pinakapangarap ng Diyos, na yung kanyang kawangis na kanyang lilikhain ay makapiling niya magpakailanman. At ang pinakasusi nga ay kailangang sila'y manampalataya, magtiwala, hindi sa relihiyon, hindi sa anumang organisasyon o anumang pangalan ng simbahan, kung hindi dahil sa ginawa lamang ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Wala nang ibang daan para makamit ng tao kaligtasan at buhay na walang hanggan na pangarap ng Diyos, sangayon sa Ephesians chapter 1, na mula pa ng pasimula, ang tao na kanyang lilikhain ay magiging kamukha niya magpakailanman, banal at walang dungis sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig niyang yun ay ipinakita doon sa krus. Di ba? Yan yung sinasabi sa Romans chapter 8 na inibig niya tayo samantalang tayo'y makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Yun ang pag-ibig niya. Na sa krus ay namatay siya para yung kanyang pangarap, yung kanyang layunin before the foundation of the earth or the world ay siyang mangyari. At ang makatatanggap lang nito ay yung sasampalataya. Isipin ninyo, yon ang pinakamataas na pangarap na makikita natin at matatagpuan lang natin, yung pangarap na mula sa Diyos. Wala nang iba. At kapag hindi ka nakipagkaisa sa pangarap niya at tinanggihan mo yung pinakamagandang pangarap niya, ay tayo yung makakaranas ng maaaring baging maligaya ka sa buhay sa lupang ito, or malungkot ka na nga sa lupang ito, malungkot ka pa rin sa kabila. Di anong saysay ng buhay? O kahit maging maganda ang buhay mo sa lupang ito, kung after ng buhay mo ay nagugol mo lamang dito sa lupa, ang pangarap mo hanggang lupa lang. Pero sabi ng Bible, ng banal na kasulatan, ang pinakamataas na pangarap ng Diyos ay before the foundation of the earth, ay ito nga pong sinasabi na tayo ay maligtas. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ito daw yung naaayon sa pinakamabuting naisin ng Diyos, na tayo ay itinilaga niya ng una pa. Itinilaga niya ng una pa sa pagkukupkop. Pag sinabing pagkukupkop, na tulad sa mga anak, para maranasan natin yung pagkukupkop, adoption. Ang sabi dyan is adoption. Yung pag-ampon, bagaman yung word na, technical word na ampon, ang alam natin ay parang yung iba ang tunay na magulang ina-adapt. Pero hindi po dito, ang ibig mo sabihin yan, yung maranasan natin yung pagkukupkop ng isang magulang sa isang anak. Di ba? Napakaganda nung maunawaan natin na dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nasa atin na yung pagkukupkop. Naranasan natin ang pagkukupkop ng isang ama o magulang sa kanyang mga anak. Hinahanap ko kanina yung dahil Mother's Day. Malilimutan ba ng isang ina? Illustration doon yung ina . Pero yun, tumutukoy yun doon sa pagmamahal ng Diyos sa Israel. No? Malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak na pasusuhin? Meron ba kayo nakitang nanay na nalimutan niya na, halimbawa, natulog yung baby niya, tapos lumabas ng bahay, makapaglibang muna, makapagbingo muna, makapag-tong-its muna,
Pagkatapos nalibang, inabot ng ilang oras, nalimutan yung anak. Ano ko, meron pa nga dapat palidehin. Kawawa yung baby ko. Kung meron gano'n, bihira. Dahil imposible na malimutan ng isang ina na meron siyang padidihin, pasusuhin. Ang ilustrasyon doon ay pinakikita ng Diyos na yung pag-ibig ng isang ina, nasa kanya rin. Nasa kanya rin. Siya isang ama natin at siya rin parang ina na hindi kailanman malilimutan yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Lalo na noon sa unang tipan sa bansang Israel. Malilimutan ba ng ina ang kanyang anak na, di ba kanta yun ni ano? So malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? So napakagandang maunawaan. Kaya salamat sa mga nanay, sila yung channel of blessing ng mga anak. Pero sila yung instrumento din lang ng Diyos sa physical aspect na yung pagkukup. Pero in the spirit, naranasan natin ito dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Balik natin yung verse 5. The adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Di ba? Ito yung kanyang, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Isipin mo, minagaling. Pag ang Diyos ang nag-isip ng magaling, ay wala nang hihigit doon, the best yun. Secured ka. Kaya yung katotohanan na yung ating inward man ay hindi na pwedeng pagharian ng kadiliman. Delivered na. Sabi ng Colossians 1:13, He had delivered us from the power of darkness. Delivered na. Hindi na natin kailangan ng deliverance. Kasi nangyayari sa dati nating pagkaunawa noon, pag may nangyayaring hindi maganda sa physical, lagi nga nating na-apply ang kaligtasang ginawa ng Diyos sa physical. No, yun ay sa inward man, in the spirit. Kaya ito, secured na. Secured na ng dugo ni Jesus, secured na ng Holy Spirit, hindi na kailanman magagalaw ng kamatayan. Abolished na yung death. Maintindihan natin yung 2 Timothy 1:9 and 10. He had abolished death. So hindi na yan mamamatay. Yung inward man mo, secured na sa kapangyarihan ng kadiliman, translated na into the kingdom of His dear Son. Inilipat na yung ating inward man sa kaharian ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Napakaliwanag po nito. Okay, sinasabi ko po ito at inuulit-ulit ko po ito at dapat ay laging magliwanag sa ating isipan ang kagandahan na nasa atin na ang pinakamataas na pangarap na makakamit ng isang tao. Kaya sabi nga, mangangarap ka rin lang, mangarap ka ng mas mataas na pangarap. At huwag kang masiyahan at huwag kang makontento na ang pangarap mo lamang ay panlupa sapagkat ang mga pangarap ng mga bagay sa panlupa para lamang yan sa outward man. At alam natin ang outward man ay temporal. Pero ang inihanda ng Diyos na magkaroon ng buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang ating inward man. Agree po ba kayo doon? At ang kailangan lamang magliwanag sa ating isipan, wala nang pinakamataas na pangarap o gaganda pa sa pangarap ng Diyos para sa tao. Dahil bago pa niya likhain ang tao, yun na ang itinilagay niya na pinakamabuti at pinakamagaling na matatanggap ng kanyang anak. Diba napakaganda niyan. Kaya sabi nga dito, yung ating inward man, new creature na po yun. Yun yung bagong nilalang. Ang kailangan lamang ay after na siya ma-born again, ay ma-renew. Magbago siya na magbago. Diyan pumasok yung Ephesians 4:22-23, and be renewed by the Spirit of your mind. Kailangan natin gawin ito. Pag nakakakita po tayo ng mga ganito, ito po ay batas ng Espiritu. Command, yan ang Espiritu. No? Na-born again ka na, huwag kang manatiling bata, kailangan mong lumago, at ang paglago nga ay, be renewed in the spirit of your mind. Di ba, liwanag po yan? Na, sabi dyan ay, kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. And then, sabi ng 24, at kayo'y mga bihis. Hindi naman to literal. Spiritual po ito. Paano ka magbibihis? At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Ibig sabihin, kung ano yung pagkalikha sa atin ng Diyos, tanggapin mo yon.
na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran, created in righteousness. Kaya yun pong hindi natin matanggap-tanggap nung araw dahil malabo po ang ebanghelyo. Matuwid na ba ako? Di ba? Kasi nga, hindi natin na segregate yung inward and outward man. Lagi nating parang connected pa rin tong physical doon sa ating inward man. Hindi po, ang totoo niyan, pag binasa mo ng binasa ang Bible about sa kapahayagan, yung mystery ng gospel, makikita natin, sa paningin ng Diyos, wala na tayo sa laman. Romans 8:9, wala na kayo sa laman kung hindi kayo ay nasa espiritu na. Dahil nga ang pinahalagahan ng Diyos ay yung ating inward man, yung ating espiritu. Kaya sabi doon, magbago kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo yung magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang. No? Created. Past tense na po yan. Kailan tayo create? Dito sa cross. After the cross, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya is a new creature. Kaya yung if anyone is in Christ, kung talagang nanampalataya ka kay Kristo, hindi yung sa bibig lang, hindi yung dahil sa ang mga magulang ko ay ganito ang relihiyon, Kristiyano, Kristiyano na rin ako. Hindi po ganun dapat. Dapat po ay maliwanag sa ating isipan dahil magbabagong una yung ating isip. Tatanggapin niya yung ebanghelyo, pagkatanggap niya sa ebanghelyo, dadaan ka sa yung altar, burnt altar, dadaan ka sa laver, yung tubig which is the Word of God, para i-equip ka, para ma-renew ka, at para makapag-minister ka. Ganun po yung proseso. Yung sinasabi sa Hebrew 8:5 na yung pinagawa ng Diyos kay Moises ay anyo lamang, shadow, no? Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. Bago pa niya nagawa ang tabernacle, ipinakita sa kanya ng Diyos yung anyo na yon. Ganyan ang gagawin mo, ganito susundin mo, ganito susundin mo. Yung plano, at yun ay shadow. Yung Old Testament sa panahon ni Moises about sa tabernacle, about sa mga ginagawa nila, yan yung mga elements ng Old Covenant Law, ay shadow lang po yan. At ang katibayan o ang tunay na substance ay after the cross, ay yung produkto ng ginawa ni Kristo at yun ay tayo. Di ba? Ang mga mananampalataya, kaya sinasabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 10 that we are His workmanship. Sa ibang salin po, ang ibig sabihin niyan ay masterpiece, itong ating inward man. Yan ang masterpiece ng Diyos. Workmanship. Diba? Pag mayroong mga artists, gagawa sila ng sinasabing masterpiece nila, bubuhusan yun ng kanilang the best na talento na magagawa nila para ma-appreciate yung kanilang ginawa at tatawagin nila yung thesis by masterpiece. Pinagbuhusan nila ng isip, ng talino nila, ng talento nila para magawa yung napakaganda. Ganun ang ginawa ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo yung kanyang produkto, workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So yung good works po dyan, hindi pwede hindi ka gagawa na mabuti according sa finished work. Sabi sa 1 Thessalonians 1:3, pwede ako nagkakamali, your work out of faith. Yung work natin, hindi lalabas doon sa masterpiece ni Jesus, sa design ng Diyos. Kaya sabi dyan, remembering without ceasing your work of faith, your labor of love, patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight, sa paningin ng Diyos, na ating Ama. Ibig sabihin yun nakalulugod. Kaya yung trabaho natin, yung paglilingkod natin, yung mga gawa natin, yung sinasabi sa Ephesians 2 verse 10, which God had before ordained, na siyang itinalaga ng Diyos nung una pa man. Ibig sabihin, nakaplano na sa Diyos. May design na, at yun nga yung Hebrew 8:5, nakadesign na, shadow, nakaplano na. Ang ganda nun. Pag naintindihan natin, kaya tayo, gumagawa tayo ng tama at hindi sala. Kaya pag doon sa Bema Judgment, makikita mo, tingnan ang gawa mo, hindi lamang basta nagsakripisyo ka. Kailangan out of faith yung ginawa mo. According
sa kanyang itinalaga na, before ordained that we should walk in them. Yun yung dapat nating lakaran. Amen po ba? Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Diba? Produkto. Produkto ka ng krus, kaya kailangan maliwanag sa iyo yung tinarbaho ni Kristo sa krus. Tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda na ng Diyos nung una pa. So, yun na yung inihanda, yun na yung ipinangarap ng Diyos nung una pa. Kaya sabi diyan na dapat nating lakaran, that we should walk in them. Amen? Napakahalaga na hindi po bara-bara ba yung ating paggawa dito sa habang nabubuhay ka sa lupa. Ito po yung ibig ko sabihin, pinaka-precious, kaya po tayo ay precious stones, living stones, buhay na bato, mahalaga sa paningin ng Diyos. Pinakamaganda na maunawaan natin ang katotohanan na yan, na habang nabubuhay ka, hindi ka lamang nabubuhay na binibigyan mong kasiyahan, sarili mo lang at yung mga tao nasa paligid mo. Sana maintindihan niyo po ako nung sinabi ko na kailangan yung relasyon mo na pinakamahalaga ay sa Diyos, pangalawa yung asawa mo, pangalawa yung pamilya mo. Kasi madadamay na rin yung pamilya mo, madadamay na rin yung asawa mo. Pero dapat ang pinakamataas na pagbibigay ng pahalaga sa relasyon mo ay yung ang Diyos ang binibigyan mo ng lugot. Ikaw ay nagiging precious stones, kalugod-lugod ka sa Diyos. Ang dami kayang nanalangin na paano ko mabibigyan ng lugod ang Diyos. Ito po yun. Ito po ating yung journey ng ating pag-aaral sa kanyang mga salita. Napaka-importante po nito. Kasi yung pangarap ng Diyos natutupad sa buhay mo habang nabubuhay ka sa lupang ito, apakasarap isipin, malagay sa ating isipan dahil ayon sa kanyang salita, na nabubuhay ka na nalulugod ang Diyos sa iyo. Amen? Kaya nga, pag ikaw ay matigas sa pag-aaral, yun yung bunga ng pagmamahal mo rin sa Diyos. We love Him because He first loved us. Kaya po, yung layunin po ng pagsimba, hindi po para dumami tayo, hindi po para dahil sa gumanda yung financial status natin, hindi po doon. Ang dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama ay dahil nililinang natin yung ating isipan nakakonsentrate sa pagmamahal niya. At ang totoo po niyan, kung hanggat maaari, araw-araw ng buhay mo, laman ng isip mo yon. Kaya lumalakad ka, hindi ka lang nabubuhay na para sa pangsariling mga bagay dito lamang sa lupa. Shift na yung mind mo. Nabago na yung isipan mo. Kapag nagpasimula ka na mag-renew the spirit of your mind, according sa kanyang layunin, mababago yan. Mababago yung desire mo, mababago yung appetite mo. Pati yung flesh mo, madidiscipline mo na hindi dapat parang dito ka lamang ang enjoyment mo. Hindi po masama ang mangarap sa bagay ng panlupa. Kaya pinag-aaral ang anak para maging maganda ang kanyang buhay, ang tatag. Pero wag lang doon. Kasi, yun nga, nakita ko sa post sa social media, dala ng isang magulang yung kanyang baby at may pangarap siya. Sabi doon, mangangarap ka rin lang. Mangarap ka ng napakataas na pangarap para sa anak mo. At magiging maliwanag sa atin ito na, oo nga, hindi pala sapat yung ang pangarap ko sa aking anak ay maging professional lang. Walang masama kung may pangarap ang isang magulang na maging professional ng kanyang anak. Very good po yon. Pero huwag dang doon, sapagkat hindi pa rin yon ang pinakamataas na pangarap na makakamit ng buhay ng isang tao sa lupang ito. Alam ko, yung mga magulang proud pagka naging professional yung kanilang anak. Tama po ba? Di ba? Proud ka. Proud ka pag merong na-achieve ang iyong anak. Hindi natin maikakaila yun. Bilang tao na part ng ating buhay sa ating pagkatao. Pero ngayon na tayo ay nasa atin yung maliwanag na kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, lalong nakikita mo yung magandang pangarap na makikita mo na hindi pala lamang dapat doon maging masaya ako. Sapagkat maging masaya para maging maganda ang buhay sa lupa, pero ang pinakamataas na pangarap ay yung pangarap ng Diyos sa bawat tao. Amen.
at ito yung iyak ng ating mga puso na itong magandang pangarap ng Diyos ay manatili sa church, sa church na to po, ituloy ng mga kabataan, masalin sa isipan ng mga kabataan, kasi ito na yung the best na pangarap ng Diyos na makakamit ng tao sa lupa. Kung magkaganon, pag na-shape yung mind ng isang tao, mababago yun. Hindi pwedeng hindi magbago. Yun ang tunay na transformation. Hindi po yung lasenggo, hindi naglalasing, yung ganito ang buhay. Hindi, pangalawa lang po yun. At naniniwala ako, mangyayari din yun. Kasi ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na na-renew ang iisipan niya, yung kanyang outward man ngayon, dati kasi, nung hindi pa Kristiyano, ang nagbibigay ng dominion o ang nakaka-impluensya, yung word na influence, ay dati itong outward man. Pero kapag ang isang Kristiyano o ang isang tao ay na-born again at matutupad yung sinasabi ng Ephesians 4:23-24, and renew the spirit of your mind, sa paano paraan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan na makita niya yung ganda ng pangarap ng Diyos at layunin ng Diyos. Kung ano yung purpose ng Diyos, bakit ba tayo nabubuhay? Nabuhay ba lang tayo ba'y putok sa buho? Na dahil nagmahalan lang ang iyong mga anak ay isinilang ka lang basta ng ganon? Di ba hindi? Di ba? So, dati ang nakaka-impluensya sa isang tao, nung hindi pa niya alam ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung pag-ibig ng Diyos, dati ang nakaka-impluensya palagi itong outward man. Kung pangarap lamang sa physical, maging maayos ang kanyang buhay, maging malusog, walang masama doon pang physical. Kanya lamang, hindi mo makakamit yung magandang pangarap ng Diyos pag nanatiling ang isang tao ay walang pagkaunawa sa pag-ibig ng Panginoon o pangarap ng Diyos. Ang lagi nakaka-impluensya sa kanya, kung ano yung gusto niyang gawin, may pangarap siya, kung ano yung kanyang pangarap na mapangasawa, mga ideal man. Maganda ng isipan ng isang tao. Pagkatapos, pangarap niya sa kanyang future, may pangarap ang tao sa physical. Maging stable ang buhay, nagtsatsaga. Pero lahat ng bagay na yon, panlupa lang yon. So, doon siya kumikilos. Yun yung lifestyle niya, ano man ang kanyang pinasyang gawin. Pero ang problema, wala pang liwanag ng ebanghelyo. Gusto kong makita niya po ito para maunawaan natin, pag nag-shift yung mind mo, na-renew ka, yung espiritu mo ay magbago ayon sa plano ng Diyos, sa kanyang salita, yung dati mong ginagawa, yung dati mong lifestyle, maaapektuhan din yan. Kung dati, punong-puno ka ng, sige, okay lang, mag-enjoy ka, magkaroon ka ng magandang pangarap, maging successful sa financial, walang problema. Pero, ang malungkot, doon lang umiikot ang buhay ng isang tao. Pero alam natin, yung pinasa natin nung nakaraan, na ang buhay ng tao ay hindi ayon lamang sa tinatangkilik niya sa buhay. No? Ang buhay daw ng isang tao ay hindi ang perimeter ay hindi doon sa ano tinatangkilik niya sa mga bagay ng physical. Hindi doon. So, yung lifestyle niya, mapapansin ninyo, kahit mabait ang tao, may prinsipyo ang tao, di ba? Kaya sabi ko nga, kung ano yung kanyang prinsipyo, yung kanyang mindset, according sa kanyang kinamulatan, yun ang kanyang lalakaran habang nabubuhay sa lupa. Pero once na na-born again ka, ang marirenew sa iyo, ikaw ay new creature, kung talagang born again ka, mababago na meron ka ng dalawang pagkatao. Nabuhay na yung inward man mo. Yung dati, yung espiritu mo, patay, kaya ang nagdo-dominate, kanyang outward man, ano man ang pangarap niya sa buhay at prinsipyo. Pero nung nagising ang kanyang espiritu na buhay, dahil sa pagtanggap niya sa ebanghelyo ni Kristo, abay magbabago yan. Hindi pwedeng hindi siya dapat. Ano yung sasabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16? For which cause we paint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Nababago dapat araw-araw. Sipin mo yan. Hindi lamang po araw ng linggo. Ikaw po focus sa salita ng Diyos. Araw-araw. Kasi dala-dala mo yung,
buhay mo na yun eh. Parang nga sabi ko nga, pag yung binata, nabubuhay ng buhay binata, pero pag nag-asawa na siya, nagkaroon na siya ng anak, araw-araw din, hindi na nawawala sa kanyang isipan na siya ay may anak at may pamilya. Bagaman siya ay nagtatrabaho, uuwian din niya yon sa hapon. At minsan miss na miss niya yon. Amen. Ganon din ang Kristiyano. No? Ibig sabihin, pagka unawaan mo ang katotohanan na ikaw ay born again na, Kristiyano ka na, mananampalataya ka na, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Kaya nga hindi kami nang hihimagod. Bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina. Totoo yan, pahina ng pahina yung ating outward man. Kahit na iniingatan natin ang kalusugan. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Amen? Sino pong gusto ang gano'n ang mangyari sa kanyang buhay? Kaya yung learning, yung pag-aaral, tuloy-tuloy lang po ninyo yun. Yung ating pinapaksa dito, dapat mini-meditate nyo po yun. Pwede ka namang nagtatrabaho. Pero yung meditation mo doon sa salita ng Diyos, hindi na dapat mawala yun. Ano na yun? Ang tawag doon, mahalaga na sa'yo yun. Kaya nasiship yung mind ng isang tao. At pag na-captive na siya, ito yung 2 Corinthians chapter 10, verse 4. For the weapons of our warfare are not, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikidlaban ay hindi na ukol sa laman. Di ba? Liwanag yan. Ibig sabihin, hindi ka na dito nakikipag-contest. Dito, okay, nag-aral ka, nagtatrabaho ka, nangangarap ka rin kung anong negosyo mo para maging matatag. Sa physical, okay yon. Pero higit yung ating inward man, yung ating espiritu, hindi na po focus lang ikaw sa laman. Hindi na nga po ang perimeter ng blessing ng Diyos na unawaan natin, hindi sa laman. Ang perimeter nga kasi in the spirit, sa inward man. Kaya sabi diyan, for the weapons of our warfare are not carnal. Sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban, hindi na ukol sa laman. So kung hindi na ukol sa laman, hindi lamang yung sa pag-aaral ng mga secular, yung pag magwala ka sa, ngayon mayroon pa nga preschool, elementary, high school, college, then trabaho, di ba? So hindi lang doon, yung mga pangkabuhayan, hindi lang doon. Hindi na yun ang talagang pinaka-perimeter. At ang sabi diyan, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Strongholds. Mighty through God to the pulling down of strongholds. Nung araw, sabi nga ng isang kapatid, pag sinabi niyan, akala mo ang pakikipaglaban mo kay Satan as a cosmic being. No. Strongholds dyan ay ito, verse 5, casting down imaginations. So, ano nang gigibain mo? Yung mga maling haka. Yung mga maling isipan. Sabi dyan sa verse 5, na siyang gumigiba ng mga maling haka. Yung dating mindset mo, nung hindi ka pa nakakakilala sa liwanag ng Ebanghelyo, lahat nakapokus lamang sa panlupa. Pamilya mo, walang masama doon. Pamilya mo, trabaho mo, karir mo, or yung future mo, lahat doon lang nakapokus. Di ba? May prinsipyo ka na, basta gumagawa ako ng mabuti. Maraming ganito prinsipyo eh. Hindi ako nalalamang sa kapwa, hindi ako toxic, ayoko makapinsala ng kapwa. Good works, ayos na yon. Natutuwa na ang Diyos doon. Ganun na yung religious mindset natin ng araw. Basta gumawa ka ng mabuti, natutuwa na ang Diyos. Kasabihin ko sa inyo, hindi, mali. Not by your good works. Kasi pagka ganun, ang nakaka-impluensya pa rin sa iyo, itong mga bagay lamang ng panlupa. Meron kang mindset na yun ang prinsipyo mo. Pero, makikita natin, nung dumating sa atin ang liwanag ng salita ng Diyos, yan yung mga maling haka, na tama nang naniniwala sa Diyos, nananalangin naman ako, mayroon ka namang pagtulong sa iyong kapwa, yan yung nating nagisnan ng mga religious mindset. Diba? Pero sabi diyan, yan ay and every high thing that exalted itself, ginigiba daw yung mga maling haka. Ano yung mga maling haka? Yung bawat bagay na matayog. Pag sinabing matayog, nagmamataas. Yung bawat pag-iisip na matayog, na nagmamataas. Bakit nagmamataas? Pastor,
ang bait mo na nga, tumutulong ka na nga sa iyong kapwa. Minsan mag-iisip ka, akala ko tama na yung gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa. Alam nyo, pag tingnan naman yung 1 Corinthians pa yun, yung 13, yung ibigay ko man ang lahat ng aking tinatangkilik para sa mahirap, o ihandog ko man ang aking buhay para sa kapwa ko, kung wala akong pag-ibig, ito'y walang kabuluhan. Kung wala kang pag-ibig, asan ang pag-ibig? Yung pangarap ng Diyos. Yung sinasabi sa Ephesians 1:4 and 5, before the foundation of the earth, itinalaga na ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Maging banal, hindi ka magiging banal dahil lamang sa mabubuti mong gawa, patapos wala si Kristo. Ay, hindi, kasi ang pangarap na ng Diyos mula pa ng pasimula, before the foundation of the earth, ay si Kristo ang magiging dahilan. Yung pag-ibig ng Diyos ang magiging dahilan para ang tao ay maging banal at hindi ka masama sa paningin ng Diyos. Banal at walang dungis at mararanasan ang pagkukupkop ng isang anak sa pamamagitan ni Kristo. Di ba ang liwanag po niyan? Ba't ako nagtsatsagang mag-aral ng Bible study? Bakit ako magtsatsagang? Ba't magbibigay ako ng panahon na umattend? Para doon sa pangarap ng Diyos. Para huwag kang maging palalo. Kahit pala ako gumagawa ng mabuti sa kapwa ko, sa harap ng Diyos ako'y nagmamataas. Basahin natin, balikan natin. Ginigiba yung mga maling haka, sabi ng verse 4, yun ang stronghold. Gumiba ng kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Asan ang karunungan ng Diyos? Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Tama? Ngayon, kapag hindi si Kristo at nananangan ka sa mabuti mong gawa, yung mga bagay lamang na makatulong ka sa lupa, ay nagmamataas ka. Ikaw yung palalo. Ikaw sa paningin ng Diyos ay mayabang. Yun ang katotohanan. Kasi, bakit? Kasi nagmamataas ka doon sa kanyang plano. Balik na naman tayo doon sa sinasabi nga, pag hindi mo sinunod yung plano, kahit may malasakit ka, parang si Cain, ay evil yung ginawa niya. Pero kung titingnan mo, anong evil doon eh? Ang ganda nga nung ginawa niya, sakripisyo nga. Para nga sa Diyos. Kaya lang, hindi ayon sa kanyang plano, hindi ayon sa kanyang pangarap, palalo ka, that is evil. Gaano kasakit yun? Ang alam lang nating evil, yung mga nagwawala, yung mga ganto-ganto. In the spirit, hindi po ganon. Sa katotohanan sa mata ng Diyos, kapag binayolate mo yung kanyang pangarap at layunin, kahit anong ganda pa nung ginagawa mo, that is evil in His sight. Sa paningin niya, hindi tama at hindi nakalulugod at nagmamataas. Kaya yun yung mga ginigiba. Yung mga dating mindset, yung mga tinuro lamang sa atin at hindi according to His word, hindi according sa faith. Kaya sabi, your work out of faith, your labor of love. Nagpapagal ka dahil sa pag-ibig, ang inspirasyon mo, ito yung pagmamahal ng Diyos. We love Him because He first loved us. Naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos. At lumalalim ka sa pag-ibig ng Diyos, nasiship yung mind mo. Dati, ito yung nagdodominion, ito ang nagdidikta kung ano gagawin mo. Akala mo, tama yon, mabuti yon, sige lang, ginawa mo siya. Pero nung nagliwanag sa'yo, ang katotohanan, I am the way, the truth, and the light. Kahit ano palang ganda ng ginawa mo sa lupang ito, kung wala si Kristo, wala rin yung kabuluhan. Ang pangarap mo'y hanggang lupa lang. Ang ganda ng ginawa mo'y dito lang yon. Pero kung nakuha mo ang mataas na pangarap ng Diyos sa iyo, sa iyong anak, at sa kanino mang na-encounter mo sa lupang ito, hindi mo ikahihiya ang pinakamataas na pangarap na meron ka na galing sa Diyos. Kaya malimit sabihin ng mga apostol, pilak at ginto wala kami. Sabi doon sa mga nanglilimos. Pero yung nasa amin, ibinibigay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Amen? Yun ang sapat na pag-ibig. Yun yung pag-ibig sa kapwa in the spirit na magagawa natin. Sa physical, hindi natin kaya. Pero habang nabubuhay ka, yun ang nakalulugod sa Diyos. Kapag naunawaan natin ang katotohanan, yung isip mo dominated na nung kanyang salita, nung kanyang layunin,
nung kanyang pagmamahal. Hindi mo gugulin na parang bata ka sa lupang ito. Ang bata kasi kung ano gusto niya, akin yan, akin yan, akin yan. Ito gusto ko. Hindi mo siya mapipilit, bata pa kasi eh. Pero pag nagmamatured ka na, kung talagang matured ka na, malilesen na yung pagiging makasarili mo. Pag sinabing makasarili, puro sa physical lang ang iniisip. Puro sa pangkabuhayan lang sa lupang ito ang iniisip. Wow, sa akin yan. Gigibain yan ng Diyos. Kung talagang nababago ang isipan mo, mawawasak yan. Magigiba yung mga maling haka. Yun yung stronghold. At pag nangyari yon, napuno ka ng pag-ibig ng Diyos ang iyong isipan, renewed day by day. Lumalago ka ng lumalago, lumiliwanag sa iyo ang salita ng Diyos, ang layunin ng Diyos, hindi ka na nabubuhay. Hindi na to nabubuhay. Itong outward man, hindi na nabubuhay sa kanyang sarili. Ito ngayon ang madodominion noong kaisipan ng Diyos habang siya'y nabubuhay. Amen. Ganyan kaganda yan. Siyasatin mo yung sarili. Sabi ng Bible, Romans, siyasatin mo nga ang iyong sarili kung ikaw ay nasa pananampalataya. Noong araw hindi ko maintindihan to. Bakit kailangan mo pagsiyasatin? O baka ikaw ay itinakwil. Kung talagang nasa iyo si Kristo, kung talagang si Kristo ang first love mo, ang magdodominion sa buhay mo, hindi yung old man mo, hindi yung outward man mo, hindi yun ang pagbibigyan mo palagi sa sarili mo. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, si Kristo na ang magdodominion sa buhay mo. Amen. Bless po ba kayo? Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya pa. O baka kayo itinakwil. Ibig sabihin, inventaryohin mo nga sarili mo. Saan mo ginugugol lamang ang effort mo? Yung enjoyment lang para sa yung outward man, yung para lamang dito sa lupa. Paano na yung pag-iisip ni Kristo? Yan ang isang malaking katanungan. Ang minimithi mo yung pinakamataas na pangarap, yung pangarap na nanggagaling sa Diyos. Kaya tama si Pablo. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng tao. Basta ang mahalaga sa kanya, magawa niya yung tawag sa kanya ng Diyos. Diba? Magawa ko lamang yung tungkulin na ibig niya. Inari kong kalugihan yung mga bagay na waring mahalaga dito. Inari kong kalugihan yung mga bagay na para lamang dito. Kung hindi, ang kanyang kayamanan ay yung kung ano ang dikta ng Espiritu. Dahil ikaw ay new creature, ikaw ay masterpiece ng Diyos, ikaw ang produkto ng kanyang mga gawa, at ang itinalaga talaga sa atin, inordain niya talaga tayo unto good works. At malinaw na yon na ang good works ay kung ano yung isipan. 2 Timothy 2:3-4. Ito yung mabuti na kalulugod sa Diyos na tagapagligtas. Siya ang may ibig na ang lahat, pamilya mo. Kaya walang sawa tayong iiyak at mananalangin sa Diyos. Walang pinakamasaya sa buhay ng isang magulang sa kanyang buhay kung hindi ang makamit ng kanyang anak yung mataas na pangarap ng Diyos. Amen. Kahit minsan nakukulitan sa iyo, kahit minsan hindi ka maintindihan, pero iyon pa rin at iyon pa rin ang ipakikita mo at dun ka pa rin mabubuhay. Tatayuan mo sa pananampalataya. Fight a good fight of faith. Amen. Kahit na anong mga challenges na mayroon na dumarating sa buhay, pero ang pananampalataya mo, ilalaban mo pa rin. Amen. 2 Corinthians 10:5. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog. So alam na niyo yung mga bagay na matayog, yung mga nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Pagkatapos ang sabi doon, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip. So ang gusto ng Diyos, yung lahat ng pag-iisip, mabihag, makaptive. So tanungin mo yung isipan mo, bihag ba ikaw talaga ng pag-ibig ng Diyos? Tingnan, sabi diyan, bumibihag ng lahat ng pag-iisip. Saan? Ito yung obedience. Sa pagtalima kay Kristo. To the obedience of Christ. Bringing into captivity, dinadala ang lahat sa pagkabihag, every thought, ang bawat isipan. So tanungin ko yung isipan ko, talaga bang captive ng isipan ko ng ginawang pagsunod ni Kristo? Asan ang ginawang pagsunod ni Kristo? Ito po yun. Sa krus. Bihag ka na ba? Kasi ito yung pag-ibig ng Diyos.
At walang dapat na makabihag sa isipan ng isang tao o lalo na ng Kristiyano kung hindi yung finished work ni Christ. Yan ba yung special sa'yo? Ano laging effort ng time mo? Hindi po masama mag-enjoy. Ulitin ko. Hindi po ako gusto ko rin nag-enjoy. Lalo na pagka sobrang pagod ka na. Kailangan mo rin mag-enjoy. Pero hindi dyan lang nakalaan ng effort mo at investment mo. Na lagi mong pinag-iipunan, meron kayong, tawag doon, happenings. Kasi masaya kayo. Wala pong masama sana doon. Dapat laging kasama. Ang mas maganda, may happenings, may picnic, may outing. Pero ang usapan ay ang pag-ibig at pangarap ng Diyos. Amen! Yun yung pinakamaganda. Na lagi mong ipopromote, wala kang pakialam kung pagtawanan ka, ay yung ginawa ni Kristo sa ating buhay. Alakpakan nga po natin ang Panginoon. So bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. James chapter 4, verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Parang tumutukoy lang yan dito. Kung yung mga gusto lang nito dahil ito'y taong panlupa at ito ay, ang destiny talaga niya dito ay sa earth, sa mundong ito. Kung ito lamang pag-ibig niya, sabi, gusto niya, maging-maginhawa siya rito, maging-maayos siya rito, ma-enjoy siya rito. Possible, yan din yung pag-ibig or friendship of the world. Dahil yung ibig ng Diyos, hindi siya nagtatagumpay sa buhay niya. Sabi doon, kayong mga ano niya, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. O iniisip ba ganin nyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian? Ibig sabihin, malilesen na yung appetite mo rito. Na-shift na yung mind mo, ang nagiging kaligayahan mo na ay yung pangarap ng Diyos. At naniniwala ka, yun yung the best. At hindi maibibigay ng nasa ng laman yung maibibigay nung nasa ng Spirit. Kaya yung isang mananampalataya, hindi nagsasawa yan sa pag-aaral. Lagi nga yung matanong. Lagi nga yung kahit na minsan, ino-overcome niya yung flesh niya. Ino-overcome niya yung flesh niya. Dahil ang nagmo-motivate sa kanya ay yung blessing in the Spirit. Nung araw sabi ko nga, nalulungkot ako. Bakit ganon? Sunday ng umaga, Sunday ng hapon, ma-attend. Lalo na pagka mga workers. Sinong piniplease mo? Pagdating ng Wednesday, may midweek mentoring. Attending kami. 3 sakay. Mula Banlik, tricycle o lakad. Ayan, si Mar. Tapos jeep. Tapos tricycle, papuntang Real. May time, naglalakad lang tayo, di ba? Lakad lang kami. Tapos kwentuhan, tawanan habang pauwi para enjoy. And then Friday, may prayer meeting. At marami din umaattend. Sa bawat service ngayon, mayroon pang offering yon. At dami din umaattend. Hindi natitisod. Ang pinagtataka ko, nung dumating ang katotohanan ng blessing ay Spirit, bakit parang walang masyadong sabik? Iba pa rin kasi yung motivation ng physical aspect. Kasi ang takot nun, pag hindi ka umattend, baka parusahan ka ng Diyos, baka paluin ka ng Diyos, or may gawing hindi magandang mangyari sa buhay mo. So, ang motivation is out of fear na ang maaapektuhan na yung physical, so attend. Hindi na be-benefits yung flesh. Bakit parang nalilesen at walang interesado? Isang malaking katanungan. Alam niyo ba, talaga bang captive tayo ng pag-ibig ng Diyos? Isang malaking katanungan na dapat tungin natin sa ating mga sarili. Is this condemnation? No. This is not condemnation. Maybe correction. Kasi ang scripture, kino-correct ka. Diba? Tinutuwid tayo. Kasi malinaw ang sabi na ang pakikipagkaibigan sa mundo lamang na ito, para lang dito yon. Kaya ako dinurowing ito para maging malinaw sa atin. Ang beneficiary palagi para sa physical. Yung spirit, hindi nakikita yun eh. Alin naman ang sabi ng John 6:63. It is the spirit
that quickeneth. Ang Espiritu, asan ang Espiritu? Salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ano binibigyan ng buhay ng salita ng Diyos? Isip mo, espiritu mo, knowledge, para magkaroon ka ng kaalaman. So, ang pinakamataas na faktor ng ating espiritu is the mind. Bakit? Ito yung nag-a-analyze, ito tumatanggap ng salita. Bakit nagkakaroon ng buhay? Nagliliwanag kasi ang salita ni Kristo. It is the Spirit that quickeneth. Ito nga yung minsan tatawa-tawa tayo. The flesh profiteth nothing. Pero sa totoo lang, yun ang katotohanan, ang laman walang anumang ipakikinabang. Pinarangka sila dito ni Jesus. Hindi naman masama yung ginamit ni Jesus na nagpakain siya. Yung mga physical needs, ginamit niya yan. Ginamit niya yan, gumawa siya ng mga signs and wonders para yung tao na hindi pa bukas ang isipan ay magkaroon ng pagkaunawa sa gagawin ni Kristo. Yung dugo, inumin ninyo. Yung laman ko, kainin nyo. Pero hindi nila naiintindihan yon. Natisod sila doon. Kasi, nung sinabi ni Jesus na the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, ang mga salitang sinalita ko sa inyo, ay pawang espiritu at pawang buhay. Pawang espiritu. Kasi yun ang iniligtas. So yun yung gusto niyang lumakas at lumago. Ito rin yung tatanggap ng pag-ibig ng Diyos, ng pangarap ng Diyos. Yung spirit, yung isipan. Paano kung wala kang panahon? Paano magliliwanag yon? Paano makakaptive yun ang pag-ibig ni Kristo? Paano magbibihag? Paano magdodominate ang spirit kung ang laging lamang na malakas sa isang born again ay ang kanyang physical, yung kanyang outward man. Ang gusto ng Diyos, araw-araw, lumalago, nababago. So, is this condemnation? No. Katotohanan po yan na tayo na born in the Spirit at ang gusto ng Diyos, bihag ka. Dahil pag nabihag ka ng pag-ibig ng Diyos, ito ay madodominate ng Espiritu. Hindi siya dapat ang laging nagdodominate. Kung maaari, balanse. Amen po ba? Luke chapter 16, verse 13. So, ito yung dalawang bagay nang sabi ng Bible, Galatians, magkalaban ang dalawang ito. Ang nasa ng laman ay laban sa Espiritu at ang nasa ng Espiritu ay laban sa laman upang huwag ninyong gawin ang ibig ng Diyos. Diba? Yan ang kumukontra. Okay. Sabi dyan, no servant can serve two masters. Totoo naman yan. Walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Tama po ba? Agree po ba kayo doon? Alipin ka ba ni Kristo o alipin ka ng sarili mo? Dapat isa lang. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Where is the mammon? Yung para dito lang sa physical. Physical. Okay? Sana magliwanag sa inyo. Isa pa, Romans chapter 8, verse 6 to 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Di ba? Sapagkat ang kaisipan ng laman, kamatayan. Bakit? Ang nagbibigay ng buhay dito, yung Spirit, salita. Kaya pagka ito lamang ang isip mo, ay patay yung Espiritu mo, mahina, or else bata pa, or baby pa. Datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. O di ba? Pakikipaggalit laban sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. So pag ang isip ng isang tao ay puro laging sa laman lamang, abay, yun ang ayaw ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, ito, kaya nga ibinigay niya si Jesus para yung Espiritu nga mabuhay, lumago, magbago, day by day. Okay. So, kaya sabi doon, hindi daw maaari. At ang nangasalaman, hindi makalulugod sa Diyos. Alam niyo, napaka-linaw, dalawang bagay makikita natin na hindi masama ang laman kung lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Yung pangangailangan nito, kinakatagpo rin niya ng Diyos. Seek you first
the kingdom of God and His righteousness, ito naman given na eh. Added na yan eh. Gumawa ka lang, meron niyang kamay, may paa, may isip para sa pampisikal, mabubuhay ka. Hindi pwedeng hindi. Kahit nga yung hindi Kristiyano, nabubuhay eh. Yung mayaman nga eh. Merong binigay ang Diyos para sa pangangailangang pisikal. Pero ito yung napababayaan at huwag kalilimutan at huwag pababayaan natin. Kasi kailangan nating makapaglingkod sa Panginoon at siya talaga yung maging master natin. At madominate lang ito. Vessel of honor lang ito eh. Di ba? Ayon sa pag-aaral natin, ito ay vessel of honor. Gagamitin natin ang ating physical para sa ikapupuri ng Diyos. Para sa ikararangal ng Diyos habang tayo nabubuhay. Kasi tayo yung royal priesthood. Sana po, sa mga pinaksa natin, pinag-aralan natin, nagiging malinaw, patuloy kong challenge, kung bakit natin palalakihin ang ating mga anak, mga bata, bakit tayo may ministry sa bata, lalong higit sa mga kabataan. Sana, prayer ko, ay mabilis ang panahon, mabilis lang ang panahon. Napakapalad natin, nagliwanag ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos sa ating buhay, i-grab natin yung opportunity. Sabi nga ni Paul, nagtutumulin ako. Pag sinabi nagtutumulin, double time. Huwag kang paisi-isi. Dapat yung effort ng bawat Kristiyano, tayo ang Church of Christ, tayo mga believers, teamwork tayo para sa layunin ng Diyos. Ano ba saysay nung tayo nag-uusap, nag-meeting, ano yung layunin natin? Bakit tayo nagtutulong-tulong? Anong purpose natin? Hindi doon sa ating physical na relasyon, kung hindi para sa ministry na ibig ng Diyos sa buhay natin, sa mga kabataan. Napakasarap na sila'y equip at itutuloy nila yung kagandahan ng kaunawaan ng aral na to. Kaya sabi ko nga, yun ang prayer ko, shifting of mind, mabago ang isipan, makita, tiyagaan lang talaga kung ano ang pag-iisip ng Diyos at iyon ay habang nabubuhay ka, maganda professional ka, maganda na ikaw ay magamit ng Diyos sa marami pang tao. At magpaplano kang magpamilya, maganda ang swerte ng mga kabataan, maliwanag na yung layunin ng Diyos. Amen.